Maraming lalaki ang nagkakamali sa paghanap ng babae, sa paghanap ng magiging girlfriend o magiging asawa nila dahil nagustuhan lang nila yung isang babae dahil maganda yung babae unang-una, or nagpakita sa kanila ng motibo yung babae kaya nagustuhan nila, niligawan nila. So dito sa video na to, sasabihin ko sa iyo kung ano yung 10 importanteng criteria na dapat mong hanapin sa isang babae. The more na meron siya nito, mas maganda. So ang unang criteria na dapat hanapin mo sa isang babae is yung bata pa yung babae. Yung ideally, ang age is mga 20 to 25. Yun yung ideal age ng babae na ready na yan. Na maganda yung katawan nila. Siyempre tayo mga lalaki gusto natin ng sexy, magandang katawan. And then, isa pang reason is, kapag ready ka na magpamilya, yun yung ideal na katawan nila, na malakas sila, na ready sila magbuntis and magkaroon ng anak. So lalo na kung gusto mong maraming anak, so kayang-kaya pa nila magbuntis and magkaroon ng anak. Compared kapag may edad na sila, kapag ang hinanap mong mapapangasawa is mga sa 30s na or late 20s. So the more na nagkaka-age sila, the more na tumataas yung risk nila na magbuntis and na magkaroon ng anak. So yun yung reason kung bakit dapat maghanap ka ng babae na bata pa, yung mga 20 to 25 ideally. So ang trade-off naman nun, syempre binigay nung girlfriend o nung asawa mo, yung binigyan ka ng magandang katawan nung bata pa sila, pero syempre ang trade-off nun, kapag nagbuntis na sila, nagkaroon na sila ng anak, syempre magiging iba na yung katawan nila. Syempre dapat mahal pa rin natin sila kahit na medyo nagbago na yung katawan nila. Yun ang trade-off nun. So yun ang number 1 na criteria na dapat mong hanapin. Mas bata yung babae, mas maganda. Ang pangalawang criteria na dapat mong hanapin sa isang babae na magiging girlfriend mo and magiging asawa eventually is yung galing yung babae sa kompletong pamilya. Meaning, meron pa siyang tatay at saka nanay, and maganda yung relationship niya sa tatay niya at saka sa nanay niya. So kilalanin mo yung babae, saan ba galing pamilya ng babae. Ang reason nun is, unang-una, i-value yung family niya. So pag nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya, i-value din niya yung pamilya na meron siya. Pangalawa is, pag magandang relationship niya sa tatay niya, maganda din ang magiging relationship niya sa'yo. Same thing sa nanay niya. So kapag magandang relationship niya sa nanay niya, ganun din ang i-act niya bilang asawa, bilang nanay. So kapag lumaki siya na wala siyang tatay or wala siyang nanay, wala siyang idea, hindi niya alam kung anong gagawin niya. So pwede hindi magandang relationship niya sa tatay niya or sa nanay niya. So it will affect her when it comes to relationship with you at saka sa magiging anak niyo. So importante na galing siya sa isang kompletong pamilya. Hindi naman lahat, there are exceptions to the rule. Pero sobrang bihira yung isang lalaki or isang babae na galing sa isang broken family or sa isang pamilya na hindi maganda yung relationship niya sa parents niya, tapos nagkaroon siya ng pamilya ng sarili niya na naging maayos yung relationship niya, naging maayos yung pamilya niya. So bihira yun, pero sinasabi ko nga, mas maganda yung galing siya sa kompleto at saka healthy na family. So isa pang reason is hindi emotionally healthy ang isang babae or isang lalaki kapag galing sa isang broken family, kasi yung values, wala yung values sa isang buong family sa kanya. Sa pagpapalaki sa kanya, wala yung values na dapat itinuturo ng isang magulang, na kompletong magulang, na kompletong nandyan yung tatay at yung nanay. So wala yun, kulang yun. So hindi niya rin alam kung anong gagawin niya kapag nagkaroon na siya ng sariling pamilya, kapag galing siya sa isang broken family or sa isang family na hindi magandang relationship niya sa tatay niya or sa nanay niya. So importante na alamin mo kung ano yung relationship niya sa parents niya, kung anong klaseng family meron siya. Ang pangatlong criteria is dapat hindi siya naniniwala sa divorce or sa hiwalayan. Kapag ang isang babae open sa divorce or meron siyang kaibigan na sinusuportahan niya na makipaghiwalay sa boyfriend or sa asawa na i-divorce, kapag ganun ang girlfriend mo, and kapag nagsasabi siya na kapag nag-divorce tayo, in case na nag-divorce tayo, ito yung gagawin natin. So kapag ganun ang babae, kapag may ganun mentality ang babae na open siya sa divorce or option niya ang paghihiwalay, tanggalin mo siya sa bait mo, balik mo siya sa dagat at mag-fish ulit ng ibang babae, kasi marami pang babaeng mahahanap mo na hindi sasakit ng ulo mo. Kasi darating yung time na sa relationship, darating yung time na mag-aaway kayo and
magkakaroon kayo ng challenges dahil sa differences nyo. Pero kung meron kayong mentality pareho na mapapagdaanan natin to, mapapag-aralan natin yung isa't isa, magko-compromise tayo sa isa't isa para sa family natin. So, magiging strong yung relationship nyo, mapapagdaanan nyo yun. Dapat ganun yung mentality ng babae. Wala sa option yung divorce, yung hiwalayan. Unless, syempre, niloko ka ng babae, di ba? Unless nanlalaki yung girlfriend mo o yung asawa mo, ibang usapan na yun. Pero kung mga simpleng challenges lang na pwede nyong pagdaanan na hindi importante sa inyo 5 years from now, hindi importante yung pagtatalunan nyo, pag-usapan nyo yan, mapapagpasensyahan nyo yan. So mas maganda kung hindi nyo option ang divorce. Wala sa option yung divorce. So kapag ang girlfriend mo is open sa divorce, hiwalayin mo na siya, maghanap ka ng ibang babae. So ang pang-apat na criteria ng isang babae na dapat mong hanapin is dapat self-conscious din siya sa image niya and sa health niya. Kapag hindi siya healthy, like manginginom siya, naninigarilyo siya, or mahilig kumain ng junk food, eventually magkakasakit siya. Magkakaroon kayo ng financial difficulties. Hindi na maganda yung buhay niyo, di ba? Yung mga magiging anak niyo, dalaki na akala nila okay lang na hindi healthy kasi yun ang nakikita sa inyo bilang magulang, di ba? Pero kung self-conscious yung asawa mo, syempre mamaintain niya yung magandang figure niya, di ba? Hindi mo siya kakahiya. Magkakaroon kayo ng healthy lifestyle. Yung mga anak nyo lalaki na, i-value din yung good health. Iaalagaan yung sarili nila kasi na nakikita sa inyo bilang magulang. So importante na yung asawa mo, yung girlfriend mo is self-conscious sa image niya and sa health niya. Ang panglimang criteria is dapat family-oriented siya kaysa sa goal or career-oriented. Okay lang, sa panahon natin ngayon, okay lang na magkaroon ng career yung babae. Compared nung unang panahon, dapat lalaki lang yung nagtatrabaho. Ang trabaho ng babae is sa bahay, alagaan yung pamilya, alagaan pamilya nyo, yung mga anak nyo. Nung unang panahon ganoon. Pero sa ngayon, pwede na. Pero still, dapat mas priority ng babae is yung family nyo kaysa sa career. Kasi kung mas priority nyo yung career niya, lagi siyang wala sa bahay most of the time, mapapabayaan kayo, mapapabayaan ng mga anak nyo. So hindi maganda yon. So dapat mas family-oriented yung babae kaysa sa career-oriented. So bilang lalaki, dapat trabaho natin, ang goal, ang purpose natin is magtrabaho, mag-provide sa family natin. Dapat. Kaya nga sabi ko doon sa mga previous videos ko na dapat maghanap ka ng sarili mong side hustle aside from sa trabaho mo. Dapat maghanap ka ng side hustle para marami kayong pera, enough yung pera nyo na kahit hindi na magtrabaho yung magiging asawa mo, kaya mo silang buhayin, kaya mo buhayin yung pamilya mo. It's our responsibility bilang lalaki na maghanap ng extra income, ng side hustle. So kaya nga sabi ko, dapat alam natin yung purpose natin sa buhay, alam natin yung goal natin sa buhay, and then i-connect mo yon kung paano kakikita para magkaroon ka ng extra income para ibuhay mo yung pamilya mo, para hindi na kailangan, kahit hindi na magtrabaho yung asawa mo, magiging asawa mo, kaya mo silang i-provide ng needs and wants ng family mo. So ang pang-anim na criteria na isang babae na dapat mong hanapin is dapat good girl yung babae. Ang ibig ko sabihin nun is dapat hindi siya manginginom, hindi siya mahilig dumabas para mag-party or uminom, hindi siya naninigarilyo, dapat walang tattoo. Kung meron man siyang tattoo, yung mga simple lang, sada lang, maliliit lang na tattoo. Pero as much as possible, mas maganda yung walang tattoo yung girlfriend mo. Hindi manginginom, hindi naninigarilyo, hindi mahilig mag-party, hindi mahilig lumabas para gumimik. The more na maraming lalaking naging karelasyon yung girlfriend mo, mas magiging problema yon. Eventually magiging problema niyo yun. So mas maganda kung ikaw lang naging boyfriend niya or pangalawa, that's it. Pero kung nakakalima na siya, iba na yon. So dapat ang hanapin mo babae yung bata pa. Sabi ko nga, unang criteria is bata pa, and mas maganda kung ikaw yung unang boyfriend niya, and hindi siya mahilig uminom, hindi siya mahilig manigarilyo, hindi siya wala siyang tattoo sa katawan as much as possible. So, yun ang piliin mo babae. Good girl.
So, ang pampitong criteria na dapat mong hanapin sa isang babae is dapat marunong siya mag-compromise. Dapat marunong siyang mag-meet halfway. Kasi hindi kayo parehong ng kung paano pinalaki. So, mayroon kayong differences, mayroon kayong different beliefs and values. Kung paano siya pinalaki at saka kung paano ka pinalaki is magkaiba. So, magkakaroon kayo ng differences. So, dapat pareho kayong marunong mag-meet halfway. Marunong kayo pareho mag-compromise. Pero kapag ang girlfriend mo hindi marunong mag-compromise, dapat siya lagi nasusunod, dapat ikaw yung lagi nag-a-adjust, iwan mo na siya. Maghanap ka ng iba. Kasi eventually, magiging sakit ng ulo mo yan. Hindi ka rin magiging masaya. Pangalawa, ibig sabihin, hindi kayo nire-respeto. Kung siya lang ang lagi nasusunod, kung yung gusto lang yan lagi nasusunod, and hindi niya vina-value yung gusto mo and yung values mo, hindi importante sa kanya, hindi ibig sabihin nun, hindi kanya nire-respeto. So, iwan mo siya, maghanap ka ng ibang babae. So, ang pangawalong criteria na dapat mong hanapin sa isang babae is dapat she's looking up to you. Meaning, dapat nire-respeto kanya, sabi ko nga. Kasi noong unang panahon, mula pa noong unang panahon, yung mga lalaki nagtatrabaho nga. Sila yung nagpo-provide. So, sila yung they marry down. Naghanap sila ng babae na gusto nila, hindi yung kailangan nila para mabuhay. So, naghahanap yung mga lalaki ng gusto nila. Yung mga babae naman, they marry up. Ibig sabihin nun, naghahanap sila ng lalaki na magpapaganda ng buhay nila, magpoprotect sa kanila at magbibigay sa kanila ng magandang anak, magandang lahi. So, sabi ko nga sa mga previous videos ko, dapat healthy tayo, malakas tayo, and dapat meron kang capability na mag-provide financially para sa magiging asawa mo and magiging pamilya mo eventually. So, dapat ang nahanap mong bahay is yung mag-look up to you and irerespeto ka. Kasi kapag hindi ka nire-respeto ng isang babae, wala kang kwentang lalaki, mas nakakapag-provide pa yung babae kaysa sa'yo, she will not respect you. Kasi yun ang trabaho natin bilang lalaki is to provide, to protect sa pamilya natin. So, we have to be a man na dapat nakakapag-provide and kaya natin i-protect yung family natin. Lahat meron tayong skills and knowledge na pwede natin i-share sa kanya. That way, kapag marami kang knowledge and skills na i-share sa kanya, ilo-look up ka ng isang babae, i-admire ka ng isang babae, i-respect ka niya, and mamahalin ka niya. Kasi sa ating mga lalaki, importante yung respect. Importante yung i-respeto tayo ng babae. Kasi kapag hindi tayo nire-respeto ng babae, nagiging miserable ang buhay natin. So, importante yun. So, ang pang-9 na criteria na dapat nating hanapin is, as much as possible, dapat yung babae ang hahanapin natin is wala pang anak sa previous relationship. So, marami namang babae dyan di ba? Maraming babae dyan na single. Less complicated kapag wala pang anak. Kasi kapag may anak na yung isang babae sa previous relationship, magiging complicated na yung buhay natin. Magiging complicated yung relationship. Magiging complicated na yung relationship mo, dadagdagan mo pa ng anak, mas magko-complicate nung buhay mo, nung buhay nyo. Kapag may anak na yung babae, and then kailangan mong pagsabihan, kailangan mong disiplina, hindi mo magagawa kasi hindi mo anak yon. Wala kang karapatan kasi hindi naman kita tatay, di ba? So, magiging complicated yung buhay mo. And at the same time, laging may lalaki, may ibang lalaki doon sa picture, sa relationship nyo. Kasi nandun yung tatay. Di ba? May tatay yan So, eventually, still, nandun yung previous na lalaki sa relationship nyo. Hindi mo mawawala yun kasi may anak siya, yung girlfriend mo, yung asawa mo, mapapag-asawa mo, may anak siya sa previous relationship. So, hindi mo maiiwasan hindi yung pag-usapan yun, di ba? So, complicated kapag may anak na yung babaeng niligawan mo or gusto mong pakasalan. So, as much as you can, naghanap ka ng babae na single pa. Walang sabit. And yung last but not the least na criteria na dapat mong hanapin sa isang babae is dapat fun-loving siya. Dapat palangiti, happy-go-lucky. Iwasan mo yung babae na nagger, iwasan mo yung babae na negative, pessimistic, iwasan mo yung babae na laging masungit. Hanapin na natin babae yung masayahin lagi. Kasi mas
mas nakakapagpagaan ng buhay kapag masayahin tayo. So, lalo na kapag may mga pinagdadaanan kayo. So, maganda yung makakasama mong pagtanda mo is yung masayahin, di ba? Kasi kung dalaw na lang kayo, kung masayahin kayong dalawa, nagtatawanan kayo, nag-enjoy kayo. So, mas maganda ang buhay mo, di ba? Mas maganda ang buhay nyo. So, ang hanapin mo babae is yung masayahin, palangiti, fun-loving, hindi killjoy, and happy-go-lucky. So, yun ang 10 criteria na dapat mong hanapin sa isang babae. So, the more, sa closer na 10 na meron yung isang babae, mas maganda. Mas swerte ka nun. Pero kung hindi naman lahat meron siya nun, pero ano yung importante sa'yo, yun ang dapat mong hanapin. So, good luck sa paghanap mo ng girlfriend. Kung nagdadalawang isip ka pa kung papakasal naman yung girlfriend mo, o nagdadalawang isip ka dahil hindi ka sure kung ito ba talaga yung gusto mong mapakasawa. So, ito yung mga criteria sa tingin ko na importante na dapat mong hanapin sa isang babae para maging masayang relationship mo, maging masayang buhay mo. Kasi I think ito yung nasa top 1 or 2 na decision na gagawin mo sa buhay mo bilang lalaki is yung pagpili ng isang babaeng maging girlfriend mo and mapapakasawa mo. So, para maging masaya yung buhay mo. So, pumili ka ng mabuti. Huwag kang manghinayang kasi maraming babae dyan na mahanap mo pa. Tayo mga lalaki, the more na nag-age tayo, mas maganda bago tayo mag-settle down. Para emotionally mature na tayo. Kasawa ka na sa pambababae, marami ka ng skills na acquire, marami ka ng knowledge na acquire, wisdom. And by the time kapag nandun ka na sa age na yon, na financially ready ka na, emotionally and psychologically ready ka na, makakapili ka ng babae na gusto mo. I'm telling you, makakapili ka ng babae na gusto mo. Kasi yung babae, eventually, gusto nila yung lalaki na matured, mag-isip. Gusto nila yung lalaki na magiging secure sila financially and magiging secured sila sa buhay nila. So good luck sa paghanap mo ng magiging nanliligawan o mapapakasawa. So kapag may natutunan ka dito sa video na to, please like this video, please subscribe to this channel para maging successful tong channel na to, and marami pa akong maituro na tips bilang lalaki para tumaas yung value natin bilang lalaki.